Hi guys, kumusta kayong lahat? Magandang araw. Welcome to my YouTube channel. My name is JL Abilino Channel Mix Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Maraming salamat po. Disclaimer lang, ang maririnig nyo sa mga upload videos ko, mga advice ko, sana nakatulong sa inyo. Habang naglilinis tayo ng kwarto ay magkwentuhan tayo. Pag-usapan natin ang mga bagay na makakasira sa buhay natin. Ang mga positibong pag-iisip ay makakatulong sa ating pang-araw-araw, lalo na sa ating buhay. May iilan din na mga habit na ginagawa natin na hindi maganda, ang dulot nito kundi kasamaan. Una, makakasira sa iyong buhay. Hindi mo na naisip na mali na pala ang iyong ginagawa. Marirealize mo lang ang mali mo kung wala na, sirang-sira ka na, wasak na ang buhay mo. Kaya narito ang mga sample na pwede nyong i-apply sa sarili nyo. Hindi naman 100% na i-apply nyo, kundi magkuha lang kayo ng mga idea para sa inyong gagawin sa pang-araw-araw. Una, yung mataas ang pride o pride. Yung bang tawag na labis-labis ang pagtingin sa sarili. Yung hindi makatwiran na pag-iisip na hihigit pa sa iba. Lalo na ang pag-uusapan, katalinuhan, kagandahan, kayamanan, kagalakan, at iba't iba pang uring ma-pride na tao. Yung walang pakikitungo, walang pakundangan, at yung pag-iisip at pag-uugaling mataas. Yung bang minamata-mata mo na yung tao, yung bang hindi mo na na-realize sa sarili mo na mali na pala yung ginagawa mo dahil puring-puri ka sa sarili mo na mas mataas ka kaysa kanila. At sa pagkilos mo, ang mga kahulugan ng pagpuri sa sarili mo ay dapat dahan-dahan lang at pag-isipan mo ng maayos, dahil ang pagmamapuri sa sarili ay naghahantong ito ng kasamaan sa iyong sarili at sa kapaligiran, lalo na sa nakakasalamuhang mga tao sa paligid. Ngayon may idea ka na, siguro na-realize mo na mali yung mga angas mo, mga pananalita mo, pag-iisip mo, at sa sinasabi nating ma-pride na tao. Baka di mo naman napapansin na sobrang taas na pala ang tingin mo sa sarili mo. San din, nilalagyan natin ng kahulugan yung pagkilos natin. Lalo na kapag hindi mo natanggap sa sarili mo na hindi ka ma-pride, hindi mo na malayan na gano'n na pala yung reaction mo sa ibang tao na sinasabi nila tungkol sa iyo. Dapat, bago mo bigkasin ang mga bagay sa ibang tao at bago mong gawin sa sarili mo yan, dapat pag-isipan mo ng maigi. Suriin mo ng maigi, dapat bang gawin ko to? Dapat bang gawin ko sa kanya to? Dapat bang ganito ang desisyon ko? Dapat bang mapagmataas ako? Dapat suriin mo ng maayos. Isipin mo, baybayin mo kung ano ba talaga ang dapat mong gawin. Tama bang gawin ang lahat ng ito? Pero hindi naman lahat ng pride ay masama. May pride naman tayo na tama lang, na positibo lang, na kumbaga pinoproteksyonan mo lang ang sarili mo. Minsan kasi kailangan din natin magkaroon ng pride para hindi basta-basta tayo na malalapitan ng mga taong manluloko. Kumbaga, pinoproteksyonan mo lang yung sarili mo sa mga taong ayaw mong papasukin sa buhay mo. Minsan kasi, ang pride ay nakakatulong din. Minsan naman ay nagiging masama ito kapag hindi mo ito makontrol. Kasi minsan, nakakapanakit na tayo ng ibang tao, na naiinsulto na sila sa ginagawa natin, sa binibigkas ng bibig natin dahil sa pride natin. Lalo na iisipin mo sa sarili mo, ay tama ako kaysa kanila.
mas matalino ako kaysa kanila. Tapos mamimili ka na ng iyong pakikitunguhan. Ayaw mo na makipag-usap sa lahat kasi iniisip mo sa sarili mo na mas mataas ka sa kanila. Ang mga taong gustong mag-try makipag-usap sa'yo, binabara mo. Tapos kapag nagkamali ka at may gustong magpayo sa'yo, i-highlights yung ugali mo. Tapos sasabihin mo, mali sila, tama ka. Alam nyo, ang ganitong ugali, ganitong pag-iisip, ganitong pride ay napaka-toxic ito sa isang tao. Lalo na kapag ikaw nakita mo yung sarili mong kahit taas-taas kaysa kanila, alam nyo, ang pride na yan ay makakasira sa inyo. Ang pride na yan ay yan ang maghihila sa inyo pababa. Una, mawawalan kayo ng kaibigan. Pangalawa, hindi kayo rerespetuhin. Pangatlo, iiwasan kayo ng tao. Pang-apat, ichichismis kayo. Ay, wag kayo dyan. Suplada yan, masungit yan. Ay, maarte yan. Lahat ng pangbabatikos na panghuhusga na hindi maganda ay ipopokus sa'yo. Gawa ng iyong pride. Gawa ng iyong ugaling di maganda. Kasi, naisip mo sa sarili mo na tama ka. Alam naman natin na may pride na masama, may pride na nakakatulong. Yung mga taong tinuturing mong kaibigan or yung pamilya na naandyan lagi sa'yo, tapos yan ang paiiralin mo, mawawalan ka lahat, lalayuan ka na nang dahil dyan sa napakatoksik mong pride. Kapag ikaw ay nangangailangan ng tulong sa kanila, hindi mo sila malalapitan dahil inisip nila ay ang sungit mo nga noon, ay ang pride mo nga noon, ay mapagmata ka nga noon, bakit ka lalapit sa amin? O, isipin mo yan, kapag pinairal mo yung ugaling hindi maganda sa sobrang pagka-perfect mo sa sarili mo, ay hindi yan maganda. Dapat kinokontrol yun. Dapat nagiging makamasan ng ugali. Kahit man siguro ipalagay natin na mas mataas ang kinalalagyan mo sa ngayon. Mayaman ka, mahirap yung kaibigan mo. Dapat kahit mayaman ka, i-avoid mo yan. Magiging pumantay ka sa mga taong nakakasalamuha mo. Hindi porkit mayaman ka, sa mayaman ka na lang. Dapat balance. Marunong kang makimasa sa ugali mo. Huwag natin pairalin ang pride. Hindi yan nakakatulong. Maliban na lang sa pride na pinoproteksyonan mo lang ang sarili mo. Pero pride na ilulugmok mo yung kapwa mo ay hindi yan maganda. Hahakot ka ng negatibo galing sa ibang tao ng panghuhusga. So, kailangan tayong lahat ay i-balance, i-control ang sarili natin na hindi tayo mapagmataas sa iba. Alam nyo kung bakit? Dahil hindi lahat ng oras ay papabor ang panahon sa atin. Hindi lahat ng oras ay okay tayo. May mga panahon na hindi tayo okay. Kontrolin ang sarili. Ilagay sa tamang lugar or pag-iisip ang ating mga binibigkas sa ating bibig at yung pride natin kasi yan ang magdudulot ng kapahamakan sa buhay natin. Ikaw mismo, ang sarili mo ang magtutulak sa kapahamakan dahil sa mga ginagawa mong hindi maganda na nasa isip mo ay tama. Dapat i-avoid ang mataas na pride na hindi naman maganda ang kinalabasan. Kaya nga ang sabi, ang pagmamataas ay humahantong sa pagbagsak at ang kayabangan ay humahantong sa pagkadapa. Huwag na huwag mong hahayaan na mangibabaw ang pride sa iyong sarili, sa iyong pag-iisip, sa iyong buhay. Kung ano man ang taas ng narating natin sa ating buhay, ay dapat manatili pa rin tayong mapagkumbaba. Manatili pa rin tayo kung saan tayo nanggaling. Oo, sabi nga, si Lord na ang bahala. Binigyan tayo ng chance, di ba?
Kaya dapat ang chance na yan ay hindi natin abusuhin sa ating buhay. Huwag tayong mang-apak ng ibang tao, huwag tayong manghusga, huwag tayong mapagmataas at iwaksi ang pangit na ugali na hindi naman kanais-nais na ibahagi sa iba. Pangalawa, yung may kasama o mali ang sinamahan mong mga kaibigan. Yung bang hindi ko naman sinasabi na mamili ka ng kaibigan. Pero for me, ang kaibigan kasi mayroon naman mabuti, mayroon namang masama. Pero dapat piliin mo yung mga kaibigang hindi ka itutulak sa kasamaan. Hindi ka itutulak na gumawa ng hindi maganda. Kasi may iilang kaibigan na hindi maganda ang ginagawa. Kaya kung ako ikaw, maglagay ka ng distansya sa sarili mo. Mamili ka ng kaibigang karapat-dapat mong samahan. Pero kung ako lang ang tatanungin, ang kakaibiganin ko ay positibo na tao. Hindi masabi 100% ng positibo siya, pero makukuha mo yung energy niya na mahahatak ka rin niya na magiging positibo. Doon ka sa mga taong may pangarap. Doon ka sa mga taong gustong maabot ang pangarap nila. Huwag kang pumunta o pumili ng maling tao. Kasi siya mismo ang maglulugmok sa iyo sa kapahamakan. Yung sabihin mo, dito na lang ako kasi ang saya-saya dito. Pero hindi mo pala namalayan na ang kasiyahan na yun. Pagkatapos ng kasiyahan na yun, ay mapapahamak ka. Be wise sa pagpili ng kaibigan. Be wise sa pagpili ng mga bagay na gusto mo. Kasi hindi lahat ng bagay, kaibigan man yan o whatever, ay tama. Kaya ako, mas okay na ang ganito. Iilan lang yung kaibigan ko. Ayoko na yung maraming kaibigan kasi natakot ako na maano ko sa bad influence na hindi naman maganda ang kahinantungan. Lalo na pa ngayon, matatanda na. Pareho sa akin, matanda na ako, 40 na ako. So, kailangan ko na rin mag-pursue sa sarili ko na go straight na ang mindset ko. Na hindi na ako pabata, patanda na ako. So, dapat maging alert ako sa mga bagay na ginagawa ko. Kaya kayo guys, tandaan nyo, huwag pairalin ang bugso ng damdamin na magiging ma-pride sa ibang tao. Sa sarili mo, dapat pag-isipan mo na ng maayos bago bumitaw ng salita o bago mo sabihin na I'm perfect, I'm rich more than her, I'm beautiful more than him, or I'm sexy more than her. Like that, huwag niyong gawin yan. Dapat makisalamuha kayo sa tao, makimasa kayo kahit may kaya kayo sa buhay, mayaman kayo. Kasi masarap sa feelings guys na maraming nag-a-approach sa'yo. Oh hi, ikaw pala si ano. Oh hi, kumusta na? Oh hi, alam nyo ang bait-bait niyan. Kung mga ganyang mga sistema sa buhay. So kailangan tayo magpakumbaba. Kahit na mataas na ang narating mo, magpakumbaba pa rin tayo. Maraming salamat, hanggang sa muli.